Hello mga kababayan, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo Durano. Palambing naman po ng like, share, and subscribe to my YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Komentaryon lang po natin ito mga kababayan, yung interview ni Claire Castro regarding po doon sa sinabi ni Pulong na mananagot lahat ng kumidnap sa kanyang sangkot sa kanyang pagkidnap na kay PRRT mga kababayan. Kasi tama lang naman po. Kasi ang nangyari po kasi mga kababayan, talagang napolitika po eh. Saan ka makakakita ng pinagbabatayan lang yung mga salita lahat ni BP Sara? Doon sa media. Ang naging batayan ng ICC na ibasura ang kanyang interim release. Doon lang po ako na talagang napolitika po. Hindi kaya mga kababayan ang Pilipinas na nagpapanding sa ICC mga kababayan. Kasi nga po, alam naman natin na lahat na nagwi-withdrawhan na po lahat. Pilipinas na lang ang hindi membro, ang siya pang nagpapanding doon. Pakinggan lang po natin itong mga favorite song ng ating presidente na si BBM mga kababayan. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos. Yan po ang favorite song ng ating presidente na si BBM mga kababayan. So ngayon po, komentaryon lang po natin to yung mga sweetik, mga salot sa ating lipunan, mga lalong-lalo na yung mga nanunungkulan sa gobyerno mga kababayan. Komentaryon lang po natin ang kanilang pagnanakaw sa ating kabanambayan. Na walang iba kung ginawa kundi sa mga araw-araw na buhay na ginawa nila, ang sasarap ng buhay nila, at ang pagpinipistahan ang pera ng bayan. Hindi na sila naaawa sa mga biktima ng mga bagyo, lindol, na ang kaya lang ibigay ng gobyernong ito, 2 kilong bigas at mga sardinas lang mga kababayan. Yun ang paghahanda na ginawa ng gobyerno sa atin mga kababayan. Pero sila, lintik na mali-malita ng pera ang inuuwi nila sa kanilang mga tahanan. Ang sa taong bayan ay 2 kilong bigas at 3 latang sardinas lang po. Mga biktima pa ng sakuna. At nakakalungkot nito, binibentahan pa ng ating presidente ng 20 pesos per kilo ang mga biktima ng lindol doon sa Cebu. Nakakalungkot pong isipin. Pakinggan lang po natin itong report ni Ruth Cabal ng Frontline TV5 regarding doon sa sinasabi ni Pulong Duterte mga kababayan. Bumuwelta ang palasyo sa pagbabanta ni Congressman Pulong Duterte na titiyakin niyang magbabayad raw ang lahat ng kumidnap umano sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi yan ni Congressman Pulong matapos ibasura ng International Criminal Court ang interim release ng dating Pangulo. At live mula sa Malacanang nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili Mase. Ano ba ang tugon ng palasyo dyan sa mga pahayag ni Congressman Duterte? Tama ka, Ruth, nagsalita na nga ang Malacanang tungkol sa naging desisyon ng International Criminal Court na ibasura ang apela na interim release ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dapat mabuhay sa pagbabanta, iyan ang binigyang diin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro bilang tugon sa naging pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa desisyon ng ICC. Sabi kasi ni Congressman Pulong, isang political theater ang nangyaring desisyon ng ICC at para raw sa kidnappers ng kanyang ama, titiyakin niyang magbabayad ang lahat ng ito sa mga krimen na nilang ginawa. Pero giit ng Malacanang, hindi na dapat magbanta dahil hindi naman tayo nabubuhay sa isang barbaric world. Dumistansya rin ang palasyo sa naging desisyon ng ICC. Hindi raw nila masasabi kung mistulan nga bang nag-backfire ang mga naging pahayag noon ni Vice President Sara Duterte ukol sa pagnanais nitong mailabas ang ama sa detention cell. Desisyon na raw kasi ito ng ICC at wala naman kinalaman dito ang Malacanang. Pero hindi pinalagpas ng Malacanang kanyang pahayag ni VP Sara tungkol sa bagong ombudsman. Sinabi kasi nito na kung siya
Hindi mga kababayan, hindi babaliwalain. Kasi nga po, alam naman po natin, ang Malacanang nagpatapon kay PRRD doon sa Netherlands, mga kababayan. Di ba? Tapos sasabihin nila na wala silang kinalaman dito. Hugas kamay na naman sila. Kung ayaw talaga ng presidente at ng DOJ na tumatayong judiciary doon nung panahon na yon, hindi mauuwi si Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Ang kaya lang, ang problema, sila ho nga may gusto eh. Ha? Diffusion lang po yung dumating, hindi po warrant of arrest na galing sa Interpol. Paano walang kinalaman sila doon, mga kababayan? Ha? Di ba, Madam Claire, fake news ka na naman dito. Kasi nga, ang nangyari dito, mga kababayan, tinatanggi na nila na wala daw kinalaman ang Malacanang sa nangyayari doon kay PRRD. Paano po mangyari kay PRRD ngayon yan, doon, kung hindi nyo pinadala doon, mga kababayan? May karapatan po ang presidente ng Pilipinas na pigilin yun, kung gusto niya. Kaya lang, ang turing po sa kay PRRD, kalaban. Yun po, ang mga kababayan. Ang pakinggan na po natin yung tuloy na report na ito, mga kababayan, kasi pumalag po si BP Sara regarding po sa ni Boying Remulla sa Ombudsman. Ang Pangulo ng Bansa, hindi si Boying Remulla ang gagawin niyang ombudsman. Tugon dito ni Jose Castro, nagkataon na hindi siya ang presidente at mahirap sagutin ang isang pangarap na hindi naman mangyayari. Pinag-isipan daw ito ni Pangulong Marcos at hindi niya hahayaan na madepensahan ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan. Ruth, ang tiniyak ng Malacanang bukas daw ang buong executive department para ipakita sa publiko ang kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o yung SALN kung ito ang magiging desisyon ng Ombudsman. Ruth? Yan po ang Express Report. Ang ama sa detention cell. Yan po, mga kababayan. Kasi nga, para pong inaano na ni Claire Castro na para bang sinasabi ni Claire Castro na hindi daw magiging presidente. Pangarap lang daw ni BP Sara na maging presidente. Hindi po, kasi sa totoo lang, dapat presidente siya talaga yan, dapat eh. Kaya lang, ayaw nga tumakbo, pinilit lang nila. Diba? Pinilit lang nilang tumakbo na vice president. Pero wala ho talagang balak tumakbo yan kasi nag-file na po ng mayor yan. Sa Davao. Pero, pinapalabas ito ni Madam Claire Castro na kung siya yung naging presidente, hindi talaga dapat iupo si Boying Remulla. Kasi nga po, paano nga iupo may tad-tad ng kaso? O wala lang talaga sa katinoong pag-iisip ang ating presidente? Bakit kaya hinire niya si Boying Remulla sa ombudsman? Alam naman natin na tad-tad ng kaso. At mismo kapatid niya, nakakaalam niyan. Kasi ang kapatid niya, nagsampa ng kaso. At bakit dinismiss lahat? Di ba po? Ang nakakalungkot lang nito, mga kababayan. Kasi ang target talaga nila dito, si BP Sara. Kasi kung titingnan niyo pong pananalita ni Claire Castro, matindi po. Hindi na... Kung pangarap lang naman, hindi naman talaga matutupad yan. Na maging presidente si BP Sara. Tingnan natin po sa 2020, huwag kayong kumilos. Yan po, mga kababayan. So, pakinggan lang po natin itong isa pang ginurgur nila, mga kababayan, na si Kiko Barsaga. Kasi nga po, alam naman po natin, nang nakaraang yung linggo, nagrally po si Kiko Barsaga doon sa harap ng Forbes Park. At kung pagka-Lunes po, ngayong Lunes, pinailan po siya ng complaint sa Ethics Committee. Pakinggan naman po natin itong report ngayon doon sa Ethics Committee tungkol doon naman kay Kiko Barsaga, mga kababayan. Rosalie, ano ang dahilan? Bakit hindi raw makikipagkasundo si Representative Kiko Barzaga na inirereklamo ng mga kapwa kongresista?
Ilan na huling dumating sa nakatakdang pagdinig ng House Committee on Ethics and Privileges si Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga. Ayon naman sa kongresista, bumuo na ng Subcommittee on Reconciliation ang House panel para pagkasunduin yung complainant at ang respondent. Pero ayon kay Congressman Barsaga, hindi siya makikipagkasundo sa mga nagrereklamo laban sa kanya. Dapat lang po, Congressman Kiko Barsaga, ba't ka makipagkasundo yan sa mga aso lang po ni Romualdez lahat yan, mga kababayan. Mabuti ka nga, ikaw talagang tumatayo na ilaban yung mga mamamayang Pilipino. Hindi mo po laban yung sinasabi mo ngayon. Laban po namin ng mga ordinaryong tao yan. Diba po? Kasi ikaw lang naman ang tumatayo dyan. Lahat ba sila may sinasabi dyan tungkol kay Romualdez? Wala. Puro lang sila sunod ng sunod kung anong utos ni Romualdez, mga kababayan. Yan ang nakakalungkot isipin dyan. Kasi nga po, bakit naman ayaw nila magsalita at tanging si Kiko Barsaga lang ang nagsasalita tungkol kay Romualdez at saka Saldico? Dahil ba busog na busog sila kay Romualdez at si Kiko Barsaga gutom? Hindi siguro, baka naman prinsipyo lang ang pinaglalaban ni Kiko Barsaga dito. Kasi hindi naman siya pwedeng makipagharap dun sa Forbes Park. May lugar po ng mga alta sa syudad dun na halos ang nakatira doon, sila lahat ang nagmamay-ari ng negosyo sa Pilipinas. Diba po? Paano mo bubulabugin nyo yung isang lugar na alam mo lahat na ang nakatira doon, mga sila lang may-ari lahat ng negosyo dito sa Pilipinas. Diba po? Yun ang nakakalungkot. Kasi nga, nandun nga nakatira yung pinakamalaking buhaya dyan sa Kongreso. Yeah? Nandun nakatira sa Forbes Park. Pati yung mga nanahimik na nakatira doon, nadadamay doon sa kababuyan nito ni Romualdez. Diba po? Tuloy lang natin si Kiko Barsaga, mga kababayan. Naharap si Representative Barsaga sa ethics complaint dahil umano sa hindi nito akmang asal bilang kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ng mambabatas. I prefer not to settle because I want to try to have a hearing and to try to make my defense there kasi mas maganda talaga if we can all air our grievances out and to talk about it. Gate pa nito, handa siyang harapin anuman ang sanksyon na ipataw sa kanya ng House of Representatives. I mean, like, I'm ready for anything. I fully intend, when it all started, when I fought against Romualdez, I was fully expecting to die, but like, kung sanctions lang naman, that's much better than dying. Yeah, suspension, removal, imprisonment, like, those are all possible, but that's fine. Si House Deputy Speaker at Antipolo 1st District Representative Ronnie Puno, chairperson ng National Unity Party o NUP, hindi rin anya makikipagkasundo kay Congressman Barsaga na dati nitong kapartido. Mahigit 4 na po ang miyembro ng NUP sa Kamara. Karamihan sa kanila ang complainant sa ethics complaint laban kay Congressman Barsaga. There is no reconciliation because this is not a personal grievance. Hindi naman sa akin ang insulto. Ang insulto is Yan, itong matanda na ito sa politika pero wala pa rin sunod pa rin ang sunod sa mga utos ng kanilang hari dyan sa Kongreso. Wala po talagang kaprinsip-prinsipyo itong matandang ito. Congressman Puno. Sir, mga ilang taon ka na lang ilalagi dito sa mundong ito. Medyo may edad na po tayo. Gumawa ka naman po ng tama. Yan po ang inihiling sa iyo ng mga constituent mo ng Antipolo. Di ba po, mga kababayan? Nakakalungkot po na mayroon tayong congressman na tumatayo na inilalaban ang karapatan ng mahihirap na ordinaryong Pilipino. Anyet, gusto nilang tanggalin sa Kongreso. Nakakalungkot po talaga na siya na lang ang nagsasalita dyan laban kay Romualdez Saldico. Gusto pa nilang tanggalin. Bakit? Dahil nabibingi ba sila sa ingay ng isang boses na ito, mga kababayan? Kaya nakakalungkot lang po talagang isipin na talagang binubusalan po nila ang bawat lumalaban kay Romualdez at saka Saldico.
Ganito na po ang bayan natin, mga kababayan. Hindi pa ba tayo babangon at paramdam din sa gobyernong ito na tama na, sobra na, palitan na. Di ba po, mga kababayan? O, hanggang dito na lang po muna ako. Ako po ulit si Deo Durano. So, magandang gabi po. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Palambing lang po, pakisubscribe naman po ng YouTube channel, Deo Durano TV 2.0. Magandang gabi at magandang umaga. God save the Philippines.